Sa nakaraang video, nalaman natin may nabubuo palang love triangle sa Royal Academy. At hindi lang pala ito basta crush-crush o puppy love bagkus merong kinalaman sa politika at future ng mga nobles. Namit natin si ang Lutsen brothers at nang maliitin nito ang Pernille family, ang ating bida na ang namagitan at humamon ng duel. Pero, bago natin ipagpatuloy ang kwento, shoutout muna sa inyong walang sawang sumusuporta. Maraming salamat sa panonood, lalo na sa ating mga Senpay tier members. Solid kayo. Balik sa istorya. Dahil sa pagkabigla sa mga pangyayari na inis si Asha sa prinsipe at sinabing normally, papabayaan niya lang ang mga aksyon nito. Pero ibang level daw ang ginawa nito ngayon. Sagot naman nitong, normally din, tatalak ito at susubukan siyang pigilan ngunit hindi nito ginawa. Dagdag niya, alam niyang medyo unreasonable siya pero hahayaan niya na lang daw bang ganun-ganunin lang sila ng Lutsen family. Na speechless naman ito dahil may point ang prinsipe. Hindi lang kasi nito pinahiya ang pamilya nila pero ang babaraw ng tingin nito sa kanyang kapatid na si Aray. Parehas silang tinatrato na parang bato lang sa daan. Hahayaan niya lang ba daw gawin iyon sa kanila? Sagot naman nitong, escort night daw siya ng prinsipe, hindi pwedeng basta siya umakto base sa emosyon lamang. Ngunit diniin ng bida na tama, escort niya siya ng prinsipe. Meaning, kapag na-lockdown ang night niya, parang nilo-lockdown na din daw siya nito. Hindi niya raw hahayaang ganun ang tingin sa kanya o sa kanyang mga tao. So isipin niya na lang daw na groundwork niya ito para turuan ng leksyon ang mga iyon. Sigurado din daw siyang gusto nitong turuan ng leksyon ang mga iyon. At ang pinaka-importante raw, dapat nilang mapakita sa kanyang kapatid na si Aray kung gaano kagaling na knight ito. Napabuntong hininga naman ito at tila wala nang nagawa. Natuwa naman ang prinsipe na nakumbinse niya itong lumaban. Si Aray naman ay nanginginig at tinanong paano raw siya mananalo kay Lutsen. Sabi naman ng bida na wag daw itong ma-pressure. Away bata lang naman iyon so kung sino lang maunang makatama, panalo. Kailangan niya lang daw maunang ma-beat up ito. Ngunit hindi daw ito ganun kadali. Hinawakan naman siya ng prinsipe sa balikat sabay sabing hayaan niya raw na magpakakatotoo ito at tila hindi sure si Aray ano ang ibig sabihin niya. Halata daw na inaaway siya ng batang Lutsen matagal na. Hindi ba raw ito galit o naiinis sa batang iyon? Tungkol doon, sabi niyang syempre naman daw naiinis ito. Pero tuwing naisip niya ang kanyang ate na sobrang sipag sa pagtatrabaho para sa kanilang pamilya, hindi niya raw kayang umakto immaturely. Wala itong choice kung hindi magporsigi at mag-focus sa pagpapalakas ng kanyang skills. Option naman daw iyon ayon sa bida. Ngunit tanong nitong, kailan ito matatakasan ang sitwasyon niya? What if, mag-aaral nga ito ng maigi at makagraduate? What if, magte-train siya at lumakas? Masyado na daw late by then. Kung nais daw nitong gumawa ng desisyon tungkol sa tatahakin nito sa buhay, dapat niya itong gawin agad. Kung maghihintay lang siya palagi ng oportunidad, ang ending, maghihintay lamang ito the rest of his life. Wow, quotable quotes mula kay Prince Errol. Ito na daw ang change niya na may ipakita ano ang mangyayari sa mga umaapi sa kanilang pamilya. Normal naman daw na masipa sa puwet kung basta na lamang ito magsisimula ng away. Pero keep in mind daw nitong, siya, na third prince, ay nakaalalay sa kanya. At na speechless naman si Aray doon. Habang ang bida, napangiti lang na tila meron pinaplano. At totoo nga, meron itong plano para masiguradong mananalo ang Pernille family. Cool man daw pakinggan ang duel ngunit meron pa daw bang mas barbaric pa dito. Kahit na mutually agreed ang arrangement na maging bayolente sila sa harap ng lahat, syempre, mas masaya raw kapag nanonood ka ng labanan ng iba. Natawa nga itong kahit matatanda ay naroon para manood. Tila nasa best spot pa nga ang bida para sa duel na ito. Pumasok naman si Heya at sinabing ano daw ang nangyayaro. Bakit hindi niya alam ang ganap? Humingi naman ng paumanhin ng bida dahil hindi niya ito nabanggit sa kanya. Nais niya lang daw silang turuan ng leksyon. Sagot naman nitong, siya rin naman daw. Pero, hindi daw tama ito dahil hindi magaling sa swordsmanship si Aray. Pero hindi daw nito alam. Ang importante ay whether manalo it o matalo. Hindi naman siya maintindihan ni Heya na sinabing hindi ba't duel ang mangyayari. Ang importante ay skill. Sagot naman niyang, mali. Dahil ang importante ay trickery. Naghanda na nga si Aray. Kahit daw ipaliwanag ni Errol, hindi daw ito maiintindihan nito. Tanong naman niyang, bakit ito naging interesado kay Aray? Sabi niyang, kasi daw, sobrang cute nito.
At tila nagulat naman ang bida sa sagot nito. Dagdag niyang, cute daw ito at mukhang iiyak palagi kapag kinukurot ang pisngi niya. Hindi ba raw ang sarap kurutin ng pisngi nito? Gusto pa nga raw nitong kagatin. Sabay tanong, hindi ba daw ganito din ang nararamdaman ng prinsipe? Natakot naman ang bida kay Heya dahil tila dangerous daw ito. At parang nakikita niya ang sarili niya sa kanya. Nag-start na nga ang duel at merong tila referee na sinabing sa presensya ng third prince, uumpisahan na raw ito. At pagsigaw ng ready, begin. Agad tumakbo pa atake si Lutzan kay Ere. Nagulat naman si Heya sa itsura ni Lutzan at napatanong kung noble ba talaga ito. Dahil tila Negan Wild Boar daw ang mukha. Nakabantay naman ang prinsipe at napaisip kung ready na kaya ang bata niya. Tinuro niya dito na mag-take ng half-step back pa diagonal papunta sa kanan. At nagawa niya ito kaya naman nag-miss si Lutzan. Sunod, step papunta sa kaliwa, magbow at pumunta sa likod. At again, effective. Kahit na parang paiyak si Ere ay naiiwasan nito ang mga atake ng kalaban. Sunod naman ay pinahakbang ito ng 2 sa kanan at 3 pa diagonal forward. Tinuro ng bida na hawakan nitong maiigi ang espada niya at i-twist ang katawan sabay swing. At totoo nga, tila victory ito para sa mga pernil dahil tinamaan at napaupo pa nga ang batang Lutzan na hindi makapaniwala sa nangyari. Ang mga nanonood naman ay napansin na kahit na parang clumsy tignan si Ere dahil sa form nito, nagawa niyang umiwas sa mga atake at nakatira pa nga. Kahit si Asha ay hindi makapaniwala at alam niyang ang kanyang boss na si Prince Errol ang nagturo nito. Proud naman ang bida na sinabing iyon daw ang proxy training. Meron pala itong hawak na maliit na communication device na galing pang Fahilia. Sa isip nitong, ang mga bata raw kasi ay gumagalaw lang base sa kung ano ang alam nila. Ang mga movements daw ng mga ito ay obvious na theory lang galing textbook. Easy na easy daw basahin ang mga atake. Kaya, good job daw kay Ere dahil nasunod nito ang lahat ng kanyang instructions. Tila na-relieve naman si Ere dahil nanalo ito pero si Lutzan, hindi matanggap ang outcome. Kaya naman inangat nito ang kanyang espada para tirahin siya per sinabihan siya ng prinsipe gamit ang device na kumalma. I-lower lang daw nito ang kanyang waist at tumira. Saktong paghampas ni Lutzan, naghudyat ang prinsipe ng now, kaya't ginawa nito ang sinabi niya at nagulat pati si Heya dahil sa nangyari. Tinamaan ng espada ni Ere ang lato-lato ni Lutzan kaya naman napahiga ito. Dahil doon, nade-klase si Ere Pernil bilang panalo sa laban na iyon. Hindi naman ito makapaniwala, bigla namang dumaan si Gadel sa side ng bida at sinabing ang pagkatalo ay pagkatalo. Tatanggapin niya raw ito pero sumosobra na raw ang joke ng prinsipe. Ngunit wala itong pake at habang humahalukay ng kayamanan sa ilong, sinabi nitong, wala daw siyang ideya sa pinagsasabi nito. Alam daw ni Gadel na gagawa ito ng childish trick gayunpaman, matapos niya raw manalo kay Asha, hindi na daw mahalaga ang nangyari na iyon. Naghanda na nga sila habang pumunta naman si Ere kay Prince Errol kung saan pinuri siya nito at sinabi niya naman talagang kaya nitong gawin iyon. Siyempre, binati rin siya ni Heya na sinabing, as expected daw, alam niyang mananalo ito. Ngunit di naman na-impress ang bida dahil alam niyang nagsisinungaling lang ito. Ang galing daw magpanggap nitong tiwala siya sa kakayahan ni Ere kani-kanila lang sinabi nitong imposible itong manalo doon. Sigurado daw malayo ang mararating nito. Worried naman si Ere dahil turn na ng kanyang kapatid. Narinig daw nitong former captain ng 13th Knight's Order si Sir Gadel niya kaya concerned siya. Tama naman daw iyon sabi ng prinsipe at tila confident din daw ito sa kanyang kakayahan. Pero so what daw? Siguradong si Asha ang mananalo sa laban na iyon. So manood daw itong mabuti. Hindi raw napilitan lang si Asha na maging knight para lamang sa pamilya nila. Balik sa duelo, sinabi ni Gadel na hindi niya raw ay underestimate ito kaya naman, mag-o-all out daw ito. Sa isip ni Gadel, sinabi nitong I have never let down my guard. Kahit daw matalo ito, lumalaban siya ng higit pa sa kanino man. Pero nagtaka ito dahil tila lumabo ang paningin niya. Iyon pala, tinamaan siya ng atake sa tiyan. Tila napakalakas naman ang tira na ito at tumilapon pa ito at tumama sa dingding. I will not let my guard down either. Yan sana ang gustong isagat ni Asha pero tila napasobra ito. Pangiti naman nitong sinabi na hindi raw gaya ng title nito. Unexpectedly weak daw si Gadel Lutzan. Wow, bakbakan ulit for today's video. Ang galing ng pagkapanalo ni Ere.
At tila walang thrill naman iyong kay Asha at Gaydel kasi isang tira lang napatilapon na agad. Sure win na ba ang ibig sabihin nito? Alamin natin sa next video. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhing mag-like, comment, share at subscribe. Pindutin mo na din ang bell button below para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.